Ako nga pala si Mary Joy Cañete, taga Minuyan Morsia, Negros Occidental. Learning Site Co-operator ng Sugar Valley Farm. Here comes the sunshine, here comes the daylight, here comes the sunshine, here comes the blue skies. I love the sunshine, I love the blue skies, and when the night comes, the stars will be shining bright too. Nagsimula po kami sa isang FFS sa Farmers Field School, under po sa High Value Craft Coffee. Tapos ito po ay pinamumunuan ni Sir Marjo Balinas, yung OPA, Office of the Provincial Agriculture ng province. Sila po yung nagtuturo sa amin sa FFS. Tapos ito po ay sponsored ng ATI. At saka, pinagpatuloy po namin yun hanggang naging isang grupo kami ng magsasaka ng coffee. Isa po ako sa mga pioneer ng grupong iyon. At saka, iyon po yung simula kung bakit nabigyan namin ng time yung coffee namin. Doon po kasi namin nalaman kung paano po talaga alagaan yung isang puno ng kape para mabigyan ka po ng magandang bunga nito. Hatian namin sa trabaho dito, yung collaboration namin sa trabaho dito sa farm. Yung anak ko ay, yung panganay na anak ko, siya yung namamahala ng aming page. Kung saan doon nakapublish yung mga activities, yung mga accomplishment, yung mga achievements namin as training center, as learning site. Yung isang bunsong anak ko naman, siya talaga yung kasama ko sa post-harvest processing ng coffee kasi napakabilis niya sa bean sorting. Yung si Mrs. naman, na siya yung talagang pinaka-operator ng Sugar Valley Training Center, siya yung nagtatransact doon sa mga markets ng produce na Sugar Valley, kahit na doon sa pag-arrange ng mga schedule, kung kailan ba makapunta dito, ilang participants ba ang i-accommodate namin. At ako naman, ako talaga nagsusupervise sa farm. Umakyat ng bundok, balik pagkahapon, akyat na naman. At pagdating talaga sa coffee processing, ako naman yung mas nagseryoso talaga doon sa mga methodology, sa mga approaches doon sa coffee processing, sa fermentation, hanggang doon sa roasting ng coffee. Doon naman sa packaging, yung asawa ko naman, kami, mga anak ko, ang nagtutulong-tulungan sa pag-package nito. Doon naman sa mga training, mga activities namin, may pumupunta dito na mga group of farmers, group of professionals, mga students. Ako talaga yung tumatay yung parang main instructor nila sa doon sa mga learning activities namin sa farm. O yung assign sa bundok, sila nung nasa city. Yun yung aming hatian. Nung nagsimula kami, mga 23 ata kaming coffee farmers na sumali doon. Tapos, isa ako sa naging part ng isang association na kung saan nagsimula kami sa FFS. Tinawag yung grupo namin na M3CG, Minuyan Morsia Marginal Coffee Growers Incorporated. Nag-registered kami sa SEC para maging legal yung grupo namin. I'm happy to see them na everyday nag-i-improve yung
livelihood nila, yung kabuhayan nila. Naging alternative source of income ang maliit na farm ng coffee. Naging malaki ang kita, naging profitability ang business sa coffee kahit sa mga small coffee shops, sa mga coffee farmers natin na nag-undergone ng training sa coffee production, processing, at iba pang mga training na ibinigay ng mga kasama natin sa Agricultural Training Institute, sa Department of Agriculture, sa Department of Trade and Industry, sa Department of Science and Technology, at iba pang mga NGOs na nagbigay ng halaga sa mga mamamayan natin, sa mga magsasaka natin, kung paano nila mapakita na there is money in coffee, there is livelihood in coffee through sustainable education, entertainment, motivation, and mentoring para sa progress and development sa pangkabuhayan ng ating mga magsasaka. Itong lugar na to, ito yung pinaka-playground namin. Nabagit ko na kanina, bahagi ako ng Tribu Bukidnon, isang indigenous people community dito sa lugar namin. Nagkakape talaga kami noon pa man, ng mga ninuno namin. Ang problema nga lang noon, naka-stuck yung aming kaalaman doon sa traditional na practice ng coffee farming. Yun yung isang nakikita ko. Hanggat sa marketing aspect ng coffee namin, talagang for a longest period of time na nababarat kami ng mga traders sa Bacolod. Kasi nga, pangit yung quality ng coffee namin. Sabi ko, ano ba yung pwedeng magawa namin para matulungan ma-upgrade yung kaalaman ng mga kasama namin dito, ng mga coffee farmer. Nung na-establish kami as Learning Site for Agriculture, nabigyan kami ng pagkakataon ng ATI na magbahagi ng mga kaalaman namin sa kape. Ito yung pinaka-ina-aspire, ito yung pinaka-dream ko talaga, na kahit papaano ma-upgrade yung kaalaman ng mga kapwa coffee farmer, na maintindihan namin yung ano yung kape, ano yung quality na sinasabi nila, upang sa ganun, pwede na din kaming mag-demand ng tamang presyo sa kape namin. Kasi yung pinaka-dilemma lagi, pag hindi mo alam yung produkto mo, pwede kang diktahan ni numan. Sasabihin sa iyo, ito lang yung klase ng kape mo, so therefore ito lang yung presyo niya. Pero kung alam namin as a farmer na maganda talaga yung quality namin, ang kape namin, at nananalo kami sa national competition, sa regional competition, even sa international coffee competition platform, na-recognize yung kape namin. Ito'y produkto ng advokasya natin na patingkarin palalo yung kaalaman ng mga kapwa magkakape. Ito yung naging role ng Sugar Valley Learning Site for Agriculture, na maibahagi namin yung kaalaman na nakukuha. Kasi hindi lahat ng mga magsasaka sa kape may pagkakataon na ma-explore yung ibang kaalaman sa kape. Particular yung mga technicalities on coffee. So ito yung learning site na to, nagsiserve as a learning institution na nagpo-promote ng mga bagong kaalaman, panibagong teknolohiya sa pagproseso ng kape. At nakikita ko, papunta na kami doon. Dumadami kami taon by year, time to time, dumadami, pumunta dito. Makikita nyo naman dito sa likod ko, itong mga nag-signify dito, ito yung mga nakapunta dito at napakaganda yung mga impression nila. So, ibig sabihin, manifestation to ng talagang maganda yung ginagawa natin. Sana pa maipatuloy ito at dumami pa lalo yung mga ma-educate natin on coffee farming and coffee post-harvest processing. Ito talaga yung mga challenges po namin is unang-una kulang po talaga sa resources. Pero masasabi namin na pag nag-stop kami sa nasimulan namin, talagang failure na talaga. Pero pag sinabi mo na may passion ka at saka passion mo at saka pasensya kailangan pag mag-farming ka. Katulad ng may mga disaster na bagyo nung Odette kasi na salanta talaga yung farm namin. Malaking pera talaga yung kailangan para makabangon kami. Pero
Pasalamat kami sa ATI kasi binigyan kami ng fund para matulungan yung farm namin na makabangon kahit papaano. Nakatulong po yung binigay nila sa amin. Kasi hindi po ganun, hindi amo lang nabla mama mo kasimple na yan. Basta nalabot din namon nga kung anong maging subong nalabot namon, grabe challenges na yan namon. Why makamibi mag-expect nga nalabot din namon blata na isang pandemic, grabe bi. Ano man sa amon, though bintaha sa amon, kaya dito na-discover amon coffee. Siguro yung pinaka-goal namin is to mas spread yung balita, yung good news na pag-quality. Gusto namin mag-train ng mga farmers na gustong interesado mag-train kung ano man yung ginagawa namin para mas marami tayong makaproduce ng quality coffee. Kasi pag quality yung product mo, hindi ka pwedeng lukuhin ng mga consolidator na ganito lang yung presyo ng kape mo. Makakademand ka po talaga ng quality price kung quality yung product mo. Yun po yung isang goal namin na kailangan po talagang marami tayong mapuproduce ng coffee na ganun. Sa mga farmer po na coffee farmer na katulad namin, kahit sa anong klaseng produce po ninyo, kailangan lang po talaga ng mahabang pasensya. Kailangan po tatagan nyo yung sarili nyo, yung loob nyo, kung ano man yung mga challenges na mai-encounter natin. Isipin natin na kung wala tayong mga farmer, wala po yung mga taong kakainin, wala po sino nang po magpo-produce ng mga pagkain pag nag-surrender po tayo. Kailangan po talaga matibay yung loob.